Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Up next on DWAD, JKRS with J. Martin. Attorney, kumusta ho yung ating sinasagawang pag-iikot dyan sa 2nd District ng Antipolo? Okay naman po. Since we're pressed for time, since this is special election and the campaign period is so short, talagang pinipilit nating maabot ang ating lahat ng mga mamamayan dito sa 2nd District. Other than po kasi sa pangangampanya, yung iba hindi pa alam na may halalan. So talaga naman pong dinodoble po natin ang ating effort para malaman nila na tayo kumakampanya bilang kongresista at maliban doon, malaman ho nila na may karapatan silang bumoto sa March 14, 2026 po. Attorney, sa inyong nakita ho namin sa social media nyo, talagang kumbaga binabahay-bahay nyo yung ating mga residente dyan sa 2nd District. Ano ho yung mga nakita nating dapat na iprioridad? Well, ang maganda dito kasi talaga, ang katwiran ko kasi dyan, sir, you can only understand the city if you travel it by foot, no? I've always said that even when I was, even until now that I'm a councilor, talagang makikita mo, ang mga tao, hindi sila naghahanap ng bagong policy. They just want equality. They want the policies that were approved already in the House of Representatives na talaga naman magkaroon ng equality para sa kanila. Halimbawa, sa senior citizen, kung may natatanggap yung iba, dapat may matanggap din yung iba. Natin, hindi naman po natin kailangan na magkaroon ng malaki ang lahat. Kung ang lahat naman ay magkakaroon, kung pare-pareho lang po yan at pantay-pantay na benepisyo, maibibigay po natin yan kahit maliit lang, basta ang lahat ay meron. Kesa naman po may malaking maitutulong ang pamahalaan, pero this will be very selective. Hindi naman po maganda yun. So ibigay po natin para sa lahat. Pag-iban po dun, siguro i-emphasize po natin na dito sa ikalawang distrito, basta taga-Antipolo ka, ang benepisyo ng pamahalaan dapat maramdaman mo. Hindi mo na kailangan may ID ka pa o may kulay ka pang kinabibilangan, hindi dapat ganon. So dapat ito ay para sa lahat. Ibigay po natin ang pakinabang at pagsiservisyo ng pamahalaan para sa lahat sa ikalawang distrito. Ano man ang tingin nila, ano man ang buhay nila, ano man ang kinalalagyan nila, dapat pantay-pantay para sa lahat. Attorney, kung sakaling sample ko lang, kayo ay pumunta din sa Barangay Inakawan. Paano nyo isinasagawa yung kumbaga ilalapit yung mga programa natin sa ating mga kababayan? Paano nyo pinakikilala? Pinapakilala ko po sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa pakikipagtalastasan. Alam mo ninyo, pagka nakikita po tayo ng mga mamamayan, nagtatanong po sila kung ano yung mga polisiya ang ating gustong iparating sa ating pag-upo bilang congressman. Kasi po, hindi naman ako naging bago dito. Sa lahat po ng aking mga nakakasama, ako po yung pinakamatagal na konsehal dito sa special elections na ito. Kaya hindi po bago sa akin na ipaliwanag sa mga mamamayan kung ano yung pakay natin, kung bakit po tayo tumatakbo. At nauunawaan naman po nila yun. Alam niyo po, sir, bawat isang tao o bawat isang komunidad kapag pinupuntahan natin, they have different problems that they want their leaders to understand. Kaya iba-iba ho talaga ng panlasa ang dapat nating tugunan dito sa ating ginagawang pangangampanya. Kumbaga, nakita ho namin, attorney, talagang napakalapit ho ng mga senior citizens sa inyo. Ganyan din ho sa mga kabataan natin. Sa mga senior citizens, ganyan din ho sa mga solo parent. May nakahanda po ba tayong programa sa kanila kung sakaling tayo papagbigyan na kumatawan sa ikalawang distrito ng Antipolo? Opo, actually ang mga solo parents talagang pinangangalagaan natin sila. Alam natin po talaga na ang trabaho o ang pangangalaga ng isang pamilya ay kinakatawan ng isang tao. Saman ay ang tatay, saman ang nanay. So binibigyan po natin sila ng halaga. Ang halagaong ito, ibibigay po natin sa iba't ibang benepisyo na makakatulong sa kanilang trabaho, makakatulong sa kanilang pag-aaral ng kanilang mga anak, makakatulong po sa makakatulong po sa kanilang kabuhayan. Ganun po, no? Kasi we should extend an extra arm to all the solo parents. Nag-iisa po sila sa buhay at mahirap pong pamunuan ng isang pamilya kung nag-iisa ka. Maliban po doon sa mga kabataan po na naririto sa atin, we would like to teach them kung paano po talaga sila dapat ma-educate. Kasi sa ito, titingnan mo ang mga kabataan ngayon, kung sa akin lang po,
ang mga kabataan ang nangyayari, they are not as resilient compared nung panahon natin at nalululong sa gadget, nalululong sa ibang bisyo, kumbaga na-destruct ang kabataan. So sa atin po, sa ating palagay, mas importante po na ma-educate po natin sila ng tama at mabigyan po natin ng disiplina ng tama yung mga kabataan para makatulong din po ito sa kanilang hinaharap. Ganun po, no? So, tutulungan po natin ang mga kabataan ito na malaman kung anong tama nilang dapat hobby, anong dapat nilang gawin, anong dapat nilang mabuong habit, para naman pagdating ng araw, maging kapaki-pakinabang sila, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga pamilya at mga kababayan dito sa 2nd Distrito ng Antipolo. Attorney, gayon din dito sa sinasabing, kumbaga, paano natin yung papalakasin yung digital learning sa mga barangay? Kumbaga, internet access, paano nyo isasagawa to, Attorney? Well, a congressman is a policymaker, no? Yeah. And I know that the local chief executive, our beloved Mayor John Inares, at ang iba pa nating mga kasama, mga barangay captain, they always wanted to give internet connection to all barangay, to every student, to all families. So doon mo natin, itutulong po natin yan sa kanila. Hindi po ako gagawa ng separate na programa. What I will do is to augment all the programs that the city government and the barangay have. So tutulungan po natin sila para ma-empower at mangyari po na magkaroon ng internet ang buong Antipolo. Kasi po, pagka gumawa pa ako ng sahil sa sarili ko, mag-uumpisa pa po tayo. At pag nag-umpisa po tayo ng panibago, pagtatagal na naman ang panahon. Kung ano po yung meron ng pamahalaan, ang pamahalaang panglungsod, ang pamahalaan ng probinsya, at ang mga barangay dito sa 2nd Distrito, tutulungan na po natin silang kaagad. We will augment what they need so that this project of putting internet in the whole district, in the whole 2nd District of Antipolo will be materialized. Bali, Attorney, yun ho, kumbaga, binabati ho namin kayo bilang isang abogado. Kumbaga, paano nyo naman magagamit yung inyong, kumbaga, kakayanan bilang isang abogado sa ating mga kababayan, Attorney? Well, alam mo, sir, I am a newly minted lawyer. You know, I'm a newly minted lawyer. What I mean is that as a family man, as a regular individual, ako po, si Pawi Tapales, si Consel Pawi Tapales, si Attorney Pawi Tapales, yung pamilya ko, may trabaho kami mag-asawa, kahit papano, we were able to raise our family decently. We were also able to send our children to school. What I mean is that now that I am a lawyer, hindi ko naman gagawing bread and butter na itong pagiging abogado para sa aking sarili. Kaya ako naging abogado ngayon para bigyan ng magaling na congressman ng 2nd Distrito ng Antipolo. Natutulungan sila sa lahat ng polisiya na gusto nilang maramdaman at talaga namang umepekto sa kanilang buhay. Attorney, talagang napakaganda ho. Talagang base ho dun sa mga nakausap namin sa ilang barangay, talagang malaking tsansa kasi kayo ay bilang abogado, hindi kayo maluloko pagdating ho sa pagsusulong ng batas. Talagang magiging malaking kapakanan sa ating mga kababayan. Oo. Hindi ho tayo maloloko at lalong hindi ho ko papayag na maloko mga taga 2nd Distrito ng Antipolo. Tutulungan po natin sila sa ngalan ng ating kasama sa City Hall, ang ating talaga namang napakasipag na Mayor, si Mayor John Inares. Talaga naman ho, tutulong po tayo. At ang mga barangay captain ho dito sa Antipolo ngayon ho, nandito ko sa Barangay Dalig. Binabati ko po si Kapitan Loli Leiva na napakasipag na barangay captain. Kung hindi, ma-mention ko lang ho naging empleyado ko ng barangay, So I really rose from the scratch. Naging boss ko si Kapitan Lodi Leiva when he was ADC President. So tutulungan natin from the grassroots scale. Attorney, ano ho yung magiging mensahe mo dun sa ating mga residente na nakatutok ngayong oras na ito dyan ho sa 2nd Distrito ng Antipolo? Sa mga kasama ko dito sa 2nd Distrito ng Antipolo, ako po si Attorney Pawi Tapales. Siguro nagulat kayo, nag-file ako ng candidacy. Huwag po kayo magulat. Kaya kayo nagugulat kasi yung abot kamay ninyong konsehal, yung abot kamay ninyong abogado, nakasama nyo sa almusal, sa tanghalian, hapunan, nakasama nyo kahit sa inuman, sa mga parties, nakasama nyo, dumalaw ako sa mga patay na talaga naman nakiramay tayo, naging kaibigan nyo ako, nakita nyo akong lumaki dito, saan ako namamalingki ng bata, saan ako sumasakay ng tricycle, saan ako nag-aral, saan ako nag-high school. Kaya kayo nagugulat kasi yung taong malapit sa inyo, lumalabang kongresista. Gusto ko pong ipaalam sa lahat ng nandito sa 2nd Distrito ng Antipolo, ang pagiging kongresista, hindi lang yan para sa mga nag-aaring uri.
pwede rin sa ating mga maglulupayan at kwalipikado tayo para maging congressman sa ikalawang distrito ng Antipolo. Oh, nabanggit niyo ho yung kwalipikado. Talagang meron ho tayong ito sinasabi niyo, attorney, yung pabahay, ganun din ho sa resolution na nagawa niyo ho diyan sa lungsod ng Antipolo. Linawin nga natin, attorney, yung mga programa natin, yung mas pupukusan natin, yung programa sa bahay, and then yung kumbaga pabahay, sinasabi ko, and then yung land use. Pwede pakilinaw sa amin, attorney. Alam mo, Herculean task yan. Herculean task yan. Dapat talaga yung pabahay, pagbibigyan natin ng pansin. Pero pagka pinagbigyan natin ng pansin yan, sisiguraduhin natin na masinsin na yung mga matatagal ng residente dito sa Antipolo, sila yung tulungan natin magkabahay. Kasi alam nyo, ang Antipolo isa to sa mga lugar na pinupuntahan ng maraming tao. Kumbaga para sa akin, kung may bibigyan tayo ng pabahay, yung mga nauna na naririto, nakasama na natin noon pa. So meron tayong merong mga lupa na nabibili ang gobyerno. Ngayon, lalo na ngayon, since kung hindi ako nagkakamali, later part of 2025, bumalik na ho yung Community Mortgage Program, aktibo na ho ulit tayo dyan. So tinutulungan ho natin na maka-acquire ng bahay ang mga taga-Antipolo sa halaga na kakayanin nila. Basta ho ito ay sapat para sa. At ito naman ay papayagan ng COA, makakabili tayo ng bahay, ng lupa, tutulungan tayo ng city government, at tutulungan din ho tayo ng Kongreso para magkaroon ng bahay ang mga taga-Antipolo. Yun ho, para lang malaman natin sa mga kababayan po natin. Alam nyo mga kababayan, kailangan ho bilang kongresista, magsasabi ho ako ng totoo, hindi ho libre yung pagbibigay ng bahay. Ito ho ay gagawin natin isang programa kung saan mas makikinabang kayo ng labis. Pero titingnan ho natin na yung ibabayad ninyo ay sakto lamang at hindi kayo pagkakakitaan. Basta yung COA papayag, wala ho tayong magiging problema. Lalo na ho yung mga landowner na kinakausap natin, kung mapapayag po natin, mas maganda po. At attorney, linawin ko din to, dagdag ko lang, yung accreditation sa samahan ng organization, pakipaliwanag nga sa amin ito. So, nag-a-accredit tayo ng iba't ibang civil society organizations at people organizations. Alam mo, kaya natin sila ina-accredit. Ang mga ito ay maaaring umupo sa City Development Council. Pag umupo sila sa City Development Council, makakatulong sila sa pagbabalangkas ng Annual Investment Plan o Annual Investment Program. Ito ang magiging batayan ng direksyon ng ating lungsod. So pag ina-accredit po natin sila, nagkakaroon sila ng boses. Alam mo, ang pagiging legislator, ang paggawa o pagbalangkas ng mga polisiya, mga ordinansa, resolusyon at batas, hindi lang yan gawain ng mga konsyal. Kailangan din natin marinig yung mga organisasyon na talaga naman sila yung nasa grassroots at nakakaintindi ng kanilang mga ginagawa para bigyan ng supply tayo dito ng informasyon bilang tagagawa ng pulisiya. So kailangan nating marinig mismo yung mga taong nangangailangan ng pulisiya na yun. So kung halimbawa sa kababaihan may uupo dito sa City Development Council, sa mga senior citizens meron ding uupo, sa lahat po bibigyan ho natin ng boses ang lahat ng yan at tinitingnan naman po natin at sinisigurado ang mga mamamayan na kabilang ng iba't ibang organisasyon ay nabibigyan ng boses para makagawa ng pulisiya ang ating lungsod ng Antipolo. So ganun po ang trabaho pagka nag-a-accredit po tayo. Maraming salamat, Attorney Pawi Tapales, dyan ho sa lungsod ng Antipolo. Maraming salamat po sa lahat ng ikalawang distrito ng Antipolo. Mabuhay po kayo lahat. Nasabi ko nga po, nasa Barangay Dalig po ako ngayong araw na to. Salamat po kay Capri Creek Bautista naman po. Ng Barangay Naraon, salamat din ako kasi naandun ako maghapon ngayong araw na to. At syempre kay Mayor John Inaros, binabati ko po kayo. At ang aming Vice Mayor, si Vice Mayor Randy Puno, binabati rin po natin. 10 ng mga kasama namin konsiyan. Congressman, soon to be, hopefully, Attorney Pawi Tapales po ka na rin. Maraming salamat, Attorney Pawi Tapales. Salamat po. Ayun at ating nakausap ang kasalukuyang kunsihal at tatakbo bilang congressman dyan ho sa ikalawang distrito ng Antipolo. Alam nyo, talagang napakaganda ho ng naging paliwanag ni Attorney Pawi Tapales. Alam nyo kung iisipin nyo, ito ay napakalaking tulong. Kumbaga usaping, sinasabi nga ho kanina ni attorney, yung kwalipikado, kumbaga sabihin na nating swak itong si Attorney Pawi Tapales, dyan ho sa ikalawang distrito ng Antipolo. Isipin nyo naman ho, ilan ho sa mga nakausap natin, dyan ho sa Barangay San Jose, dyan ho sa Barangay Kupang, talagang nakita ho nila, personal nilang nakita na itong si Attorney Pawi Tapales talagang
umiikot. Talagang personal na nagbabahay-bahay na ipinakikita niya. Gaya ho ng sinasabi niya kanina na siya mismo yung naglalapit ng programa na lubos na kapakipakinabang dyan ho sa mga residente natin sa ikalawang distrito ng Antipolo. Eka nga, pag talagang sinabing Attorney Pawi Tapales, talagang lubos na maaasahan pagdating sa pagsiservisyo sa ikalawang distrito ng Antipolo. Hindi naman ho tayo, kumbaga sinasabi nga ho natin, dun ho tayo sa realidad. Ang isang abogado, sabi niya nga, hindi ho tayo maluloko pagdating sa pagsusulong ng, kumbaga ng batas, na talagang malaking tulong sa ating mga Antipoleño, itong si Attorney Pawi Tapales. Tayo naman ho talagang sa media, parehas ho natin pinakikinggan. Pare-parehas naman ho napakagaganda ng kanilang adikain dyan ho sa ikalawang distrito ng Antipolo. Gaya ho nitong si Doc Bong Akop. Pag sinabi hong usaping kalusugan, talagang tinutulak itong si Doc Bong Akop. Pag sinabi na ho talagang Pawi Tapales, sinasabi nga nila talagang malaking tulong. Biruin mo, abogado. Kung sakaling ito ang mananalo sa ikalawang distrito ng Antipolo, talagang tsak na maaasahan ang tulong mula ho dyan sa Kongreso. Ito naman ho si Red Eliaga, kamakailan ay nakausap din natin. Talagang naging, kumbaga, negosyante ho ito Isipin nyo usaping pangkalusugan, itinutulak ng taong bayan, Doc Bong Akop. Ito naman si Attorney Pawi Tapales, ilan ho dun sa mga nakausap natin. Kumbaga, swak. Talagang minapatunayan. Bilang konsyal ho ng lungsod ng Antipolo, si Pawi Tapales, kumbaga, nasubukan na. Nalaman na ho na talagang karapat dapat. Gayun din naman ho kay Red Eliaga, isang negosyante. Kumbaga, magaling ho talagang dumiskarte din itong ating kaibigan na si Red Eliaga dyan ho sa ikalawang distrito ng Antipolo. Kumbaga, antayin na lang ho natin yung magiging hatol ng ating mga residente dyan ho sa lungsod ng Antipolo